yung starter ng Innova ni AirPods. Test drive na tayo. So ang issue nito, pag sinastart mo, ang tunog lang niya is wow, 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 ganun. Tapos minsan tumitigil pa, wow, tapos wow, wow, ganun. Tapos tsambahan siya mag-start. So minsan magsa-start, minsan hindi. Minsan makakatatlong try ka, minsan 5. At minsan, madalas pala, after gamitin, pag mainit na yung makina, tapos pinatay mo, tapos ni-start mo, ayaw, ganun lang din hanggang sa hindi na siya magsa-start. So naisip ko na hindi siya battery, kasi pag battery siya, bumabagal yung ikot ng starter. Wow, ganun. Pero ito hindi eh. Kada try mo, malakas yung una niyang ikot, tapos biglang titigil. So nalinis na natin. Test drive. Siyempre papakita ko muna sa inyo kung paano ko ginawa. Naglagay po tayo ng music para masarap magkalikot. Una natin gagawin, maglilinis muna tayo, kasi pagka binuksan natin yan ng madumi, yung dumi papasok pa sa loob, tas lilinisin pa natin yung loob. Doble. And ayoko yung mga umiipit na mga dumi sa loob eh. Kaya linis muna tayo. Ang pinanglilinis natin is gasolina. Brush lang dyan. And then tutuyuin naman natin para hindi ko makalat yung dumi. Punas lang. Ngayon malinis na, magbabaklas na tayo. Una natin babaklasin dyan yung dalawang Phillips screw sa tuktok, kasi yan yung kumakapit sa carbon brush, para hindi gumalaw yung carbon brush natin o hindi sumama pag binuksan natin yan. And then bubuksan ko naman yung solenoid, kasi yan yung palagay ko na may issue. And ayan nga, kung makikita nyo puro itim. Ibig sabihin nagsaspark yan, nagkakaroon ng uka yung mga tanso, and then doon nagkakaroon ng loose contact, kaya hindi tumutuloy yung starter natin. And then bubuksan naman natin yung carbon brush. Yan, kung papansin nyo, ginuhitan ko yung gilid ng starter para may guide tayo mamaya pag ibabalik natin. 4 yung carbon brush ng Toyota Innova. And nakita ko ayan, parang may sunog-sunog dun sa wire, mga itim-itim. Kinabahan ako dyan kasi baka mamaya sunog na, kaya binunot na natin, sinilip natin sa loob. And nakita natin na hindi naman pala sunog yung wire. Mga dumi-dumi lang siya. Kaya proceed na tayo. Ayan o, nakapal pa ng carbon brush. Ayan. Commutator. Yan, sinilip ko maigi kung gaano kalaki yung mga uka. So babaklasin na lang natin yan. Gamit natin 14, binaklas natin yung gilid, yung dalawang tornilyo. Yan yung contact plates. So napansin ko makapal pa siya, kaya lilinisin na lang natin yan. Yan o, kita, may mga itim-itim dun sa contact plates. Yan yung mga sunog. Tapos pag nagsaspark kasi yan, nagpo-produce ng carbon, tapos yun yung iipit dyan sa copper. Imbis na mag-contact yung copper sa copper, is umiipit yung carbon. Ayan, linisin muna natin. Gasolina ulit. Ayan yung contact plate ng solenoid. Yan yung bumababa, yung bilog na yan is yung nagko-connect dun sa dalawang contact plate na nakakabit sa starter housing. Yan din yung nagtutulak sa gear, sa starter gear, para lumabas. Mamaya papakita ko sa inyo pag tinesting ko na. So nililiyaw ko kanina, hindi ako satisfied, kaya kinikil ko na, pero dahan-dahan lang kasi malambot lang yung copper na yan. Tinatanggal lang natin yung mga umbok, yung mga uka, yung mga itim-itim, yung mga carbon. Kailangan ganyan siya kakintabo, ganyan siya kaputi, para contact na contact talaga. Yan.
So lilihain naman natin yung malaking contact plate. Hindi rin ako natuwa sa liha lang, kaya kinikil ko na rin yan. Ayan, dahan-dahan lang, baka maubos eh. Pinapantay lang natin yan para maganda yung lapat niyan dun sa bilog na contact plate. Yan. Namumuti na siya, wala na yung mga itim-itim. Pati yung mga washer, pati yung tornilyo, kung mapapansin nyo, is talagang niliha ko. Kasi pag may mga dumi dyan na naipit, hindi syempre magkakaroon ng magandang contact yung bakal sa bakal dahil nga nakaipit yung dumi. Kaya pati yan nililiha ko. Hindi nyo makikita yan sa ibang gumagawa, pero syempre sa atin tong sasakyan and gusto natin talagang maganda yung contact. Nakabaklas na eh. Sulitin na natin yung linis. So yan, kinikil ko na yung maliit na contact plate. Liha para pantay, para makinis talaga, walang dumi na iipit sa pagitan ng mga bakal. Yan. Yun o, ganda na. Punas-punas. Yan, nakalimutan ko ng commutator talaga tawag dyan, pero yan, pati yan lilinisin, liliyahin, paikot-ikot lang, tanggalin natin yung mga bakal dyan kasi kumukontak yung carbon brush. And syempre pag napupudpud yung carbon brush, yung alikabok nun umiipit lang din dyan, kaya lilinisin din natin yan. Yung carbon brush nilihan na rin natin kasi may mga guhit-guhit, may mga carbon din na tumigas, yung mga duming tumigas. Yan, malambot lang din yung carbon brush, huwag nyo masyadong lilihain ng sobra, tamang kuminis lang siya. Okay, so lilinisin din natin yung pinagsasaksakan nung shaft sa loob ng solenoid kasi nagsaslide kasi yan eh. Nagsaslide yan papasok pagka na-energize na yung or nagkakaroon na ng magnetic field yung shaft, magsaslide sa loob. Kaya nilinis ko yan. Mamaya lalagyan ko rin ng konting langis yan para suwabe. Binabalik ko na yung contact plates. Siguraduhin nyo din na pag binabalik yung contact plates pantay na pantay siya dun sa upuan niya. Pati tornilyo nilinis ko kasi nga pag umipit yung dumi sa pagitan ng bakal, hindi maganda yung contact. So nilagay ko na rin yung mga nilinis ko na nut. Diyan na, punas-punas doon sa mga contact plates. Ayan na yung shaft. Yan, nilagyan natin ng konting langis para suwabe yung pag-slide niya. Yan, nilagyan ko ng konting patak, tapos yan tinutulak-tulak ko, swabe na. May mga sobrang langis, so pinunasan natin. Yan, pati yung spring nilinis natin. Ayan, bumababa yun, yung shaft na yun, para mag-contact yung dalawang contact plates, and then matulak yung starter gear palabas. Nasarado ko na 3/8 na tornilyo. Huwag masyadong masikip, baka bumilog. Saktong may konting ere lang. Yan, punas-punas, linis-linis. Commutator, pasok. And then carbon brush. Ang maganda dito sa carbon brush na to is pwede mo siyang ma-access mula sa taas. So ayan, pwede ko siya itulak para maipasok natin sa commutator. Yun, swak. Ang bilis lang. Ayan. Yan, tinuturo ko yung linya na ginuhit ko kanina para sakto. Ayan, makita nyo, hindi sakto yung butas, so iurong nyo lang ng konti. Then ngayon uunahin yung ikabit yung Phillips screw para hindi na gumalaw yung carbon brush. Then yung dalawang G's na mahaba para mag-ipit-ipit na yung starter na yan. Alright, verify lang kung nagdikit yung ating, nagtama-tama yung mga linya ginawa natin, konting align.
Then pag masaya na kayo, naka-align na yung linya, sagad nyo na yung higpit nyan. Okay, susunod naman is kakabit natin yung wire mula sa carbon brush papunta sa sa contact plates. Ayan o, pati yung terminal nililiha ko yan para tanggal talaga yung dumi. Bakal sa bakal talaga contact. Yan, pati yung nut nililiha ko yan. Gawin natin ang maayos. Sayang yung pagkabaklas nakabaklas na, linisin natin maayos. Okay. Yung tornilyong yan may uka. Diyan kasi nakasampay yung terminal mula battery. Uka na. Yan, testing na. Yun, ganda ng ikot. Ang lakas ng ikot niya. Isa pa. Baka hindi nyo nakita Yun, lakas ng ikot Hanep ngayon yung solenoid naman yung testingin natin. Boom, lakas ng sipa, grabe yun ganado, hanep. Okay, kabit na natin yan. Pag sa makina yan, lalabas yung gear sabay iikot. So nalinis na natin. Test drive. Mas start na ba to? Ayun, tumuloy. Ayan. So narinig nyo, ganun. Pero dati, try ulit natin. Baka tsamba isa pa. Okay, sige. I-test drive na natin to. Ang odometer ngayon is 435,614. Yes, 435,000 na to. At original odometer yan. Talagang maalaga lang si AirPods. Tsaka malagi siya bumabiyahe. Every week biyahe siya ng Manila, Pangasinan. Tapos sa Manila nagde-deliver pa siya sa negosyo niya. Kaya ayan, painitin natin yung makina hanggang optimal temperature niya. Tapos balik tayo dito sa bahay, start natin ulit. 435,614. Ayan, nakarating na tayo sa bahay. Tapos na tayo mag-test drive. Optimal temperature na siya. 435,614 kanina bago tayo umalis. Ngayon 435,630 na. 16 kilometers na yung tinakbo natin. Tanghali. Well, medyo mainit, alas stress. Pero tingnan natin kung mag-start. Dati pag mainit na yung makina, pinatay mo, start mo, hindi siya mag-start. Tingnan natin ngayon. Yeah! Panis! Isa pa baka tsamba. Panis talaga, basic. Last na syempre. Baka pangatlo tsamba lang. Panis talaga. Basic lang kay Tinker Max. Happy DIY!